Nakatago ito sa kusina mo ngayon. Kinakain mo ito ilang beses kada araw. Hindi mo alam na ito ang pumapatay sa mas maraming tao dahil sa sakit sa puso, higit pa sa sigarilyo at alak na pinagsama. Hindi ito kolesterol, hindi ito asin. Ang University of Harvard ay nag-follow up sa mahigit 120,000 katao sa loob ng 30 years. Ang resulta ay nakakatakot. Ang ingredient na ito ay nagpapataas ng iyong risk ng heart attack ng 38%, stroke ng 46%, at heart failure ng 54%. Ang mas nakababahala, 89 sa bawat 100 adults na mahigit 50 years old ay kumakain nito araw-araw, hindi nila alam. Ang mga food manufacturers ay nagtatago nito gamit ang mahigit 60 iba-ibang pangalan sa labels. Meron pa nito sa mga produktong hindi mo kailanman iisipin, mga produktong sinasabi nilang healthy. Sa susunod na 15 minuto, malalaman mo kung ano eksaktong ingredient ito, saan ito nakatago, ano ang ginagawa nito sa puso mo, at paano mo ito aalisin sa buhay mo bago pa maging huli ang lahat. Pero una, kailangan mong malaman ang isang importante. Ang information na matatanggap mo ay suportado ng pinaka-prestigious na medical institutions sa buong mundo. Harvard, Stanford, Mayo Clinic, Imperial College of London. Hindi ito theory, ito ay science na kinumpirma ng mahigit 100 studies. Ayon sa American Heart Association, ang cardiovascular disease ay number 1 cause ng kamatayan sa buong planeta. Mahigit 17 milyon na tao ang namamatay bawat taon. Sa adults na mahigit 60 years old, 8 sa bawat isa 0 ay may kahit isang cardiovascular condition. Ang mga pagkamatay na ito ay hindi inevitable. Hindi lang ito genetics o malas. Ito ay direktang resulta ng isang bagay na ginawa na nating normal sa ating pagkain. Ang mga cardiologist ay unanimous dito. May isang ingredient na mas delikado sa puso mo kaysa sa kahit anong factor sa diet mo. Kung ikaw ay mahigit 50 years old, kung nag-aalala ka sa cardiovascular health mo, o kung gusto mo lang mabuhay ng mas mahabang panahon na may kalidad, ang matututunan mo sa video na ito ay maaaring baguhin ang buhay mo. Ngayon, tara na sa revelation. Ang ingredient na pinag-uusapan natin ay added sugar, specifically ang processed fructose na galing sa high fructose corn syrup at refined sugars. At bago ka mag-isip na, alam ko na yan, hayaan mong ipaliwanag ko kung bakit ito ay lampas pa sa sinabi sa iyo. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa natural sugar ng mansanas o dalandan. Nag-uusap tayo tungkol sa sugar na deliberately nilalagay ng food industry sa libo-libong produkto. Tinapay, tomato sauce, salad dressing, turkey ham. Noong 2014 na, isang massive study na na-publish sa JAMA Internal Medicine ay nag-follow sa mahigit 31,000 adults sa loob ng 15 years. Ang mga resulta ay devastating. Ang mga taong nakakakuha ng 25% o higit pa ng kanilang daily calories mula sa added sugar ay maihalos 3 beses na mas mataas na posibilidad na mamatay dahil sa heart disease kumpara sa mga kumakain ng mas mababa sa isa. 0%. Isipin mo yan, halos triple ang risk. Pero ito ang problema. Karamihan ng mga tao ay hindi alam kung gaano karaming added sugar ang kinakain nila. Ang average na adult ay kumakain ng 77 grams ng added sugar bawat araw. Yan ay katumbas ng 19 kutsarita. Ang World Health Organization ay nagre-rekomenda ng hindi higit sa 25 grams daily. Yan ay 6 na kutsarita. Karamihan ay kumakain ng mahigit triple ng safe amount bawat araw. Ngayon, baka nagtatanong ka, bakit ang added sugar ay mas masama kaysa kolesterol o asin? Ang added sugar ay hindi lang nagpapataas ng timbang mo, gumagawa ito ng 4 na devastating na bagay sa parehong oras. Una, pinapataas nito ang iyong triglycerides. Ang triglycerides ay fats na umiikot sa dugo mo at bumabara sa arteries mo. Isang study mula sa University of California ay nagpakita na ang pagkain lang ng 75 grams ng sugar kada araw. Yan ay isang malaking soft drink, nagpapataas ng triglycerides ng 32% sa loob lang ng 2 weeks. Pangalawa, sinisira nito ang yeast cholesterol mo, yung mabuti. Ang LIZ ay yung naglilinis ng arteries mo. Ang sugar ay nagpapababa nito ng hanggang 23%. Mas kaunting VC ay nangangahulugang mas baradong arteries.
Pangatlo, at ikaw ay magugulat dito, nagpapataas ito ng blood pressure mo, mas mataas pa kaysa asin. Isang study sa British Journal of Nutrition ay nagpakita na ang pagbaba ng sugar ay mas nakakababa ng blood pressure kaysa pagbaba ng asin. At pang-apat, nagiging sanhi ito ng chronic inflammation sa arteries mo. Ang sugar ay nag-activate ng genes na gumagawa ng inflammation. Ang inflammation na ito ay sumisira sa fat plaques na nasa arteries mo, bumubuo ng blood clots. Ang blood clots na ito ay pumupunta sa puso mo o sa utak mo. Ang resulta, heart attack o stroke. Isang Harvard study na nag-follow sa mahigit 88,000 kababaihan ay nakahanap na ang mga umiinom ng 2 o higit pang sweetened drinks kada araw ay may 35% na mas mataas na risk ng heart disease. Si Eric Robert Lustig, endocrinologist mula sa University of California, ay malinaw na nagsabi sa kanyang research, ang sugar ay toxic, hindi lang ito empty calories. Ito ay metabolic poison na nagiging sanhi ng heart disease na predictable gaya ng tobacco na nagiging sanhi ng lung cancer. Yan ang kinumpirma ng science paulit-ulit. Pero ito ang pinaka-nakakaalarma. Ang food industry ay alam ng maayos na ang sugar ay nakakasama. Kaya ginagawa nila ang isang bagay na brilliant at deadly sa parehong oras, itinatago nila ito. Salamat sa legal loophole, maaari nilang gamitin ang mahigit 60 iba-ibang pangalan para sa sugar sa labels. Bigyan kita ng real example. Isang popular granola bar na binibenta bilang healthy ay may isa label nito, brown sugar, corn syrup, honey, molasses, fruit juice concentrate, at dextrose. 6 na iba-ibang uri ng sugar sa isang produkto, pero dahil nakalist sila separately, hindi lumalabas ang sugar na una. Karamihan ng tao ay hindi napapansin ito. Henyo at delikado. Ito ang rule na sasabihin sa iyo ng kahit anong cardiologist. Kung ang produkto ay may mahigit 5 ingredients o kung ang sugar ay lumalabas sa unang 3 ingredients, huwag mong bilhin. Ang puso mo ay hindi nakakadistinguish sa pagitan ng organic coconut sugar at high fructose corn syrup. Para sa arteries mo, lahat ay gumagawa ng parehong pinsala. Pero maghintay dahil ang susunod na part ay mas importante pa. May mga food na binibili mo na iniisip mong healthy na tumutulong sa iyo pero sa totoo ay puno ng ingredient na ito. Ito ang part na pinaka-nag-aalala sa akin bilang health professional. Food trap number 1, low-fat yogurt na may prutas. Isang low-fat yogurt na 170 grams ay naglalaman ang average na 24 grams ng added sugar, halos buong daily limit na inirerekomenda ng World Health Organization. Bakit? Kasi kapag inalis nila ang fat, ang yogurt ay pangit ang lasa, kaya binabawi nila ito sa paglagay ng maraming sugar. Better option, plain Greek yogurt na walang sugar, ikaw na ang magdagdag ng fresh fruits. Food trap number 2, granola bars at energy bars. Binebenta nila ito bilang healthy snack. Ang totoo, average na bar ay may 12 hanggang 18 grams ng sugar. Marami ay may mas maraming sugar kaysa chocolate bar. Kandi lang yan na nakadisgis. Food trap number 3, 100% natural fruit juice. Isang baso na 250 dindis ng natural orange juice ay naglalaman ng 21 grams ng sugar. Fruit sugar ito, pero kapag kinuha mo ang juice, tinanggal mo ang fiber. Ang resulta, ang liver mo ay tumatanggap ng massive hit ng fructose agad. Isang 2019 study ay nakahanap na ang fruit juice ay nagpapataas ng risk ng death dahil sa heart disease, katulad ng sugary soft drinks. Ulitin ko yan, ang fruit juice ay kasing toxic ng soft drinks. Food trap number 4, whole grain cereals para sa almusal. Maraming whole grain cereals ay naglalaman ng 0 hanggang 15 grams ng sugar per serving. Ang ilang cereals ay may mas maraming sugar kaysa sweet cookies. Kung ang sugar ay lumalabas sa unang 3 ingredients, basically dessert yan. Food trap number 5, low-fat sauces at dressings. Barbecue sauce, teriyaki sauce, ketchup, light salad dressing. Isang tablespoon ng ketchup ay may 4 grams ng sugar. Isang serving ng low-fat dressing ay maaaring may 8 hanggang 12 grams. Ang dahilan, walang fat, walang lasa, kaya puno nila ng sugar. Food trap number 6, whole wheat o multigrain bread. Maraming commercial whole wheat bread ay may 3 hanggang 5 grams ng sugar per slice.
2 slices para sa sandwich ay 0 grams ng sugar na, hindi pa kasama ang filling. Bukod dyan, ang starch sa bread ay mabilis na nagiging glucose. Double hit yan. Food trap number 7, sports drinks at flavored waters. Isang bote ng typical sports drink ay may 34 grams ng sugar. Ang vitaminized waters ay may 0 hanggang 20 grams. Maliban kung ikaw ay high-performance athlete, ang drinks na ito ay liquid sugar lang. Food trap number 8, dried fruits. Ang dried fruits ay nag-concentrate ng sugar. Isang quarter cup ng raisins ay may 29 grams ng sugar. Ang commercial trail mixes ay nagdadagdag pa ng chocolate, sweetened yogurt at iba pa. Mukha silang healthy snack, concentrated sugar bomb sila. Food trap number 9, flavored plant-based milks. Vanilla almond milk, chocolate oat milk. Ang flavored versions ay may 0 hanggang 16 na grams ng added sugar per glass. Bumili ka lang ng unsweetened versions, ikaw na ang magdagdag ng lasa gamit ang natural vanilla o cinnamon. At food trap number 10, protein o fitness products. Premade protein shakes, protein bars, fit cookies. Marami ay may 15 hanggang 25 grams ng sugar. Ang fitness industry ay nagbibenta sa iyo ng sugar na may kaunting protein. Isang study ng Yale ay nag-analyze ng products na may health claims sa packaging nila, natural, low-fat, whole grain. Ang resulta, 80 sa bawat 100 ay may sugar levels na classified as high ng World Health Organization. Ang lesson ay malinaw. Huwag magtiwala sa marketing ang packaging. Basahin ang nutrition label. Kung may mahigit 8 grams ng sugar per serving, iwanan mo sa shelf. Ngayon na alam mo na kung saan nakatago, kailangan mong maintindihan ang isang crucial na bagay. Kailangan mong malaman kung ano eksaktong ginagawa nito sa puso mo ngayon. Hayaan mong ipaliwanag kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag kumakain ka ng added sugar. Ito ay pure science at nakakatakot. Unang hakbang, ang glucose at fructose hit. Kapag kumain ka ng added sugar, lalo na sa drinks o processed foods na walang fiber, ang digestive system mo ay nag-a-absorb nito sa sobrang bilis. Ang dugo mo ay binabaha ng glucose at fructose. Ang pancreas mo ay tumutugon sa paglabas ng massive surge ng insulin. Ang paulit-ulit na insulin spike na ito ay nagiging sanhi ng insulin resistance. Pangalawang hakbang, ang overloaded liver. Ang fructose ay hindi maaaring gamitin directly ng cells mo. Kailangan munang pumunta sa liver para ma-process. Kapag binombard mo ang liver mo ng concentrated fructose mula sa added sugar, ang liver ay nag-convert nito sa fat, specifically sa triglycerides at ZZ cholesterol, ang pinakadelikadong uri. Isang study mula sa University of Zurich ay nagpakita na 7 days lang ng high fructose consumption ay nagpapataas ng liver fat production ng 142%. Ang fat na yan ay direktang pumapasok sa bloodstream mo. Pangatlong hakbang, ang arteries under attack. Ngayon mayroon kang elevated triglycerides na umiikot sa katawan mo. Ang mga ito ay nade-deposit sa walls ng arteries mo, bumubuo ng plaques. Pero may higit pa. Ang sugar ay nagiging sanhi ng process na tinatawag na glycation. Ang sugar ay literally dumudikit sa proteins ng arteries mo, ginagawa silang rigid at prone sa damage. Parang kinakaramelize mo ang arteries mo mula sa loob. Isang study ay nakahanap na ang high sugar consumption ay nagpapataas ng arterial stiffness ng 30%, higit pa sa kahit anong dietary factor. Pang-apat na hakbang, systemic inflammation. Ang sugar ay nag-a-activate ng inflammatory genes sa buong katawan mo, lalo na sa cells ng arteries mo. Ang chronic inflammation na ito ay ginagawang unstable ang fat plaques sa arteries mo. Kapag bumasag ang unstable plaque, bumubuo ito ng blood clot. Ang blood clot na yan ay pumupunta sa puso mo, heart attack, o sa utak mo, stroke. Isang study ay nag-follow sa 70,000 kababaihan sa loob ng 18 years. Ang mga may pinakamataas na levels ng inflammatory markers na dulot ng sugar ay may 3.5 times na mas mataas na risk ng heart disease. Panlimang hakbang, elevated blood pressure. Ang excess sugar ay nag-stimulate ng nervous system mo, nagpapataas ng heart rate mo at nagko-constrict ng blood vessels mo. Bukod dyan, ang high insulin na dulot ng sugar ay ginagawang mag-retain ng sodium ang kidneys mo,
mas lalong tumataas ang pressure. Ang complete cycle ay ganito: sugar, insulin spikes, insulin resistance, fatty liver, high triglycerides, arterial plaques, inflammation, arterial stiffness, high pressure, blood clots, heart attack o stroke. Si Sir Rachel Johnson, nutrition professor sa University of Vermont, ay perfectly na nag-summarize nito. Kung may isang dietary change na makakapag-prevent ng pinakamaraming cardiac deaths kaysa sa kahit ano, ito ay ang pag-eliminate ng added sugar sa diet natin. Yan ang destructive power ng sugar. Kinakain mo ito multiple times a day, malamang na hindi mo alam, pero ito ang good news. Maaari mong i-reverse ito at ipapakita ko sa iyo kung paano exactly. Ngayon dumating na ang pinaka-importante, paano tanggalin ang added sugar sa buhay mo. Hindi kita sisinungalingan, hindi ito madali. Ang sugar ay literally addictive. Ang studies ay nagpapakita na nag-activate ito ng parehong brain reward areas gaya ng drugs. Pero posible ito, libu-libong tao ang nag-succeed na at kaya mo rin. Week 1, Identification. Sa loob ng 7 days, i-picture mo lahat ng kinakain mo at iniinom. Sa dulo ng bawat araw, tingnan mo ang labels at isulat kung ilang grams ng added sugar ang kinain mo. Identify ang 3 pinaka-main sources mo ng sugar. Ang morning coffee ba, ang yogurt, ang soft drinks, ang dessert. Goal ng week 1, observe ka lang. Huwag subukang baguhin ang kahit ano pa. Ang knowledge ay power. Week 2, tanggalin ang sugary drinks. Ito ang pinaka-impactful na action na magagawa mo. Ang sugary drinks ay number 1 source ng added sugar sa adults. Tanggalin completely ang lahat ng sugary drinks sa loob ng 7 days. Soft drinks, juices, sweetened coffee o tea, sports drinks, flavored waters. Palitan mo ng plain water. Kung boring para sa iyo, magdagdag ng lemon slices, pipino o mint, green o black tea na walang sugar, black coffee o may gatas na walang sugar, sparkling mineral water. Isang study ay nakahanap na ang mga taong nag-eliminate ng sugary drinks sa loob lang ng 2 weeks ay nawala ng average na 1.5 kilos at nabawasan ang triglycerides nila ng 23%. Week 3, i-transform ang breakfast at snacks. Heart-safe breakfasts, itlog sa kahit anong paraan na may gulay, plain Greek yogurt na may nuts at konting berries, traditional oatmeal, hindi instant, na may cinnamon at nuts, avocado sa whole wheat bread na walang added sugar. Safe snacks, isang dakot ng nuts o almonds, raw vegetables na may hummus, cheese na may cherry tomatoes, boiled egg, avocado na may asin at calamansi. Week 4, magluto ng main meals mo. Magluto sa bahay ng kahit 5 dinners na yung linggo gamit ang whole foods na walang added sugar. Golden rule, kung may label na may mahigit 5 ingredients, huwag mong bilhin. Magluto gamit ang individual ingredients, karne, isda, gulay, legumes, tunay na whole grains. Basic structure, protein na grilled o oven-baked, manok, isda, o lean meat, roasted o steamed vegetables, malaking salad na may homemade vinaigrette gamit ang olive oil, vinegar, at mustard. Whole grains gaya ng brown rice o quinoa sa maliliit na portions. Kayon kailangan kitang balaan. Sa unang 2 linggo, maaari kang makaranas ng headaches, irritability, intense cravings, fatigue. Normal lang ito, tunay na withdrawal syndrome yan. Isang 2,018 study ay nag-confirm na 87 sa bawat 100 na tao na nag-eliminate ng sugar ay nag-experience ng symptoms na katulad ng pag-stop ng caffeine. Strategies para sa cravings, uminom ng tubig kapag may craving ka ng matamis, kumain ng meal na rich sa protein at healthy fat, maglakad ng 0 minutes, kumain ng maliit na serving ng whole fruit kung kailangan. Matulog ng 7 hanggang 8 oras, ang lack of sleep ay nagpapataas ng cravings ng 40%. Pagkatapos ng 4 weeks, ang studies ay nagpapakita na ang cravings ay bumababa ng 70 hanggang 80%. Ang energy levels ay sumusulong, ang tulog ay sumusulong, ang blood pressure ay bumababa, ang triglycerides ay bumababa significantly, ang body weight ay bumababa, lalo na ang abdominal fat, at ang pinaka-importante, ang risk mo ng heart disease ay nagsisimulang bumaba immediately. Para ma-maintain ito long-term, hindi mo kailangan maging perfect, kailangan mo maging consistent. Ang 70 bawas 1-0 rule, 70% ng oras kumain ng walang added sugar,
Isa 0% ng oras sa birthdays o celebrations, okay ang flexibility. Ang puso mo ay magpapasalamat sa iyo ng mga dekada. Ngayon, hayaan mong linawin ko sa iyo ang safe alternatives at ang traps. Safe alternatives, pure stevia, ekstrakto ng stevia plant, walang effect sa blood glucose o insulin, pero bumili ng 100% pure stevia. Erythritol, isang sugar alcohol na hindi mina-metabolize ng katawan, safe yan sa moderate amounts. Monk fruit, natural sweetener, 0 calories, walang effect sa glucose. At kapag kailangan mo ng matamis, kumain ng whole fruit, ang fiber ay nagpapabaga ng absorption. Best options, berries, green apple, pear. Traps na nakadisguise as healthy, honey, may antioxidants, pero 80% sugar pa rin, gamitin ito ng minimal lang. Agave syrup, binebenta nila ito bilang low glycemic index, ang totoo 70% pure fructose, mas masama pa kaysa high fructose corn syrup, iwasan completely. Coconut sugar, brilliant marketing, ang reality 75% sucrose, pareho lang ng cane sugar. Pure maple syrup, natural, pero 67% sucrose, isang tablespoon ay may 12 grams ng sugar. Ang best strategy long-term ay i-retrain ang panlasa mo. Isang study mula sa University of Washington ay nakahanap na pagkatapos ng 3 months na walang added sugar, 72 sa bawat 100 participants ay nag-report na ang foods na previously normal ay sobrang tamis na ngayon. Ang goal mo, umabot sa point na ang mansanas ay sobrang tamis na para sa iyo. Kapag naabot mo yan, nanalo ka na. I-recap natin ang points na makakaligtas ng buhay mo. Ang ingredient, added sugar, lalo na processed fructose, mas delikado sa puso kaysa cholesterol o asin. Ang damage, 32% increase ng triglycerides sa 2 weeks, 23% decrease ng good cholesterol, mas mataas pang blood pressure kaysa asin, chronic arterial inflammation. 38% mas mataas na risk ng cardiac death. 74 sa bawat 100 packaged products ay may hidden sugar, isa 0 healthy foods na traps. Ang mechanism, sugar, high insulin, fatty liver, triglycerides, plaques, inflammation, clots, heart attack. Ang plan mo, week 1 identify, week 2 eliminate sugary drinks, week 3 transform breakfast at snacks, week 4 cook whole meals. Safe limit, maximum 25 grams ng added sugar daily, ideal 0. Safe alternatives, pure stevia, erythritol, monk fruit. Traps to avoid, honey, agave, coconut sugar. Ang final truth, hindi mo kailangan ng added sugar para mabuhay. Ang ancestors mo ay nabuhay na walang ito sa loob ng 200,000 years. Kaya mo rin at ang puso mo ay mag-reward sa iyo ng extra decades ng buhay. Bago ka umalis, kailangan mong gawin ang isang bagay na makakaligtas ng buhay mo o ng mahal mo sa buhay. Kung nag-impact sa iyo ang information na ito, bigyan mo ako ng like. Ang simple gesture na yan ay tumutulong na maabot ng video na ito ang millions ng tao. Literally makakapag-save ka ng buhay gamit ang isang click. Mag-subscribe sa channel na ito para sa more serious medical information tungkol sa cardiovascular health at nutrition. Walang sensationalism, walang miracle products, science lang. I activate ang bell. Isulat sa comments ang commitment mo, ilagay mo, eliminate ko ang added sugar today at ang date. Ang public commitment na ito ay nagpapataas ng adherence mo ng 300%. Sabihin mo rin sa akin, aling healthy food ang pinaka nag-surprise sa iyo. Ay share mo ngayon ang video na ito. Mag-isip ng 3 tao, ang partner mo, ang best friend mo, ang kapatid mo, send mo sa kanila ang link na ito sa Messenger. Hindi ako nag-exaggerate kapag sinasabi kong makakapag-prevent ka ng heart attack o stroke sa taong mahal mo. Ang personal promise ko, kung susundin mo ang 4-week plan, kung aalisin mo ang added sugar sa diet mo, sa 30 days makikita mo ang measurable changes, mas mababang blood pressure, reduced triglycerides, mas maraming energy, better sleep at gumagawa ka ng pinaka-importante na hakbang para ma-prevent ang heart attack o stroke sa future mo. Libu-libong tao ang nag-succeed na. Ngayon turn mo na. Ang food industry ay umaasa na ignorahin mo ang information na ito. Pero ikaw ngayon ay may knowledge na at ang knowledge ay nagbibigay sa iyo ng power of choice. Maaari mong piliin na mabuhay ng 1-0, 20, 30 years pa na may healthy heart
o maaari mong patuloy na kainin ito hanggang sa maging huli na ang lahat. Ang desisyon ay sa iyo, pero gawin mo ngayon. Hindi bukas, hindi next week na yon. Ang puso mo ay tumitibok na walang tigil mula bago ka pa ipanganak. Nagpump ito ng millions of liters ng dugo. Binuhay ka nito sa bawat segundo ng buhay mo. Ngayon turn mo na para alagaan ito. Salamat sa pagiging gandito. Salamat sa pagpapahalaga sa kalusugan mo. Magkita tayo sa next video. Alagaan mo ang puso mo.